Paano mo nga ba talaga ma-attract ang gusto mo sa iyong buhay? Hi everyone! This is your Lady Boss Builder, Jessica. Welcome back to my channel kung saan usapang life, mindset, at wisdom ang bida. Today, pag-uusapan natin ng isang bagay na siguradong narinig mo na. Ito ang the law of attraction. Totoo nga ba ito? Totoo nga ba ang law of attraction? At paano mo nga ba talaga ma-attract ang gusto mo sa iyong buhay? Kung gusto mong malaman kung bakit parang minsan kahit anong desire mo, hindi nangyayari, stay with me at dahil baka ito ang isang missing piece ng manifesting journey mo. So, paano nga ba nag-work ang law of attraction sa buhay ko? And ano nga ba ang law of attraction? Para sa akin, what you focus on expands. Ibig sabihin kung anong pinapaniwalaan mo, kung anong iniisip mo, at kung anong nararamdaman mo most of the time, yun ang ina-attract mo sa buhay mo. For example na lang, kapag lagi mo sinasabi na wala kang pera, ano sa tingin mo yung ina-attract mo sa buhay mo? 'Di ba? Madalas, kung magiging aware ka lang, or magiging aware tayo sa mga binibigkas natin or mga sinasabi, lumalabas sa mga bibig natin. Kapag sinasabi mo, the more na sinasabi mo na wala kang pera, mas lalong yun ang nangyayari. The universe responds with situations na wala kang pera. Pero kung iniisip mo, money easily flows sa buhay mo, of course, sa tingin ko, yun ang mangyayari. Pero ganun ba yung kadali? Depende kasi sa paniniwala natin. Wala naman sigurong mawawala sa atin, di ba? Kapag, in a way, maniwala ka na kahit na hindi mo pa nakikita na talagang meron kang pera. I mean, kahit wala pa ngayon, kumbaga ina-align mo na yung energy mo para ma-receive mo kung ano talaga yung hinahangad mo. Bakit hindi to nag-work sa ibang tao? Kasi importante na naka-align first and foremost yung nararamdaman mo and yung belief mo. Thinking alone is not enough. Kailangan may action rin. Tapos talagang kailangan naka-align yung subconscious beliefs mo. For example, gusto mong yumaman, pero hindi mo naman, parang iniisip mo na hindi mo naman deserve na yumaman. So talagang hindi yun mag-a-align. Meron ako example, maliit na bagay lang to, pero isa tong example ng law of attraction. Meron yung one time, pagpunta ko sa Manila, syempre dahil bagong lugar, wala pang mga gamit. Tapos sa lapag kami natutulog. Okay? Bumili ako ng mattress, pero nung tumagal, naisip ko na gusto ko rin ng kama. Okay? So, araw-araw ko yung naiisip, gusto ko ng kama. Actually, pwede naman akong gumawa ng sarili kong kama. Kaya lang, sabi ko, isa pang gagawin ko, dadagdag sa mga ginagawa ko. So, naisip ko, gusto ko ng kama, naging specific pa ako, gusto ko ng kama na queen size, tapos kahit mga 1 foot yung taas, ganyan, may mattress na rin na makapal. So, naging specific talaga ako. Yun yung maiisip ko everyday. And then one time, may biglang kumatok or nag-doorbell doon sa gate. Tapos may malaking truck, as in mga 16-wheeler truck na yun, na nakapark sa labas. Usually wala namang ganyung kalaking truck ang pumapasok doon sa, sa village na yun. So, tama-tama, ako yung lumabas para tanungin or tignan kung sino yung nagdo-doorbell na yun. Tapos, nagulat ako, meron yung isang lalaki, sabi niya gano'n, "Ma'am, bili ka na ng kama." Tapos ako naman, medyo nagtataka ako. Tapos,
Anyway, sabi ko, sige, tignan ko. Kuya, tignan ko. So, lumabas ako ng gate, tapos umakyat ako doon sa truck. Tapos tinignan ko, yun nga yung kama. Nandun. Exactly. Sobrang exact doon sa minamanifest ko. So, tinanong ko kung magkano yung price. Anyway, may nakalagay doon na sticker. Tapos Euratex nakalagay din. 39,000. So, dahil ng time na yun, wala pa akong budget para sa kama. Sabi ko na lang kay kuya, wag na lang. Next time. Tapos, sabi niya, sige ma'am, bigay ko na sa'yo half the price. Sabi niya, half the price. Tapos, hindi kuya, next time na lang, sabi ko. Hanggang sa binaba niya ng 9,000. Nung una, sabi niya, sige, 18,000 na lang. Tapos ginawa niyang 9,000, 6,000. To cut the story short, bumaba hanggang 3,000 pesos. So, ako naman, naging skeptical. Naisip ko na, baka galing yun sa magnanakaw, kaya kayang ibaba ng 3,000. Pero sa totoo lang, sabi nila sa akin, parang panggas lang daw nila pabalik para makauwi na sila. Tapos ako, hindi ko pa rin kinuha. And lesson learned, kapag pala nagmamanifest ka at binigay na sa'yo, dapat hindi mo ko questionin kung saan nanggaling. Kasi nga blessing na ngayon hindi naman natin alam kung saan talaga galing, di ba? Anyway, isa yun sa mga of attraction experiences ko. So, paano mo nga ba ma-attract kung ano yung mga gusto mo? Actually, para sa akin, based sa mga experiences ko, meron akong, kumbaga three na important factors para makuha mo yung, ma-manifest mo kung ano yung hinihingi mo. First is yung clarity or yung pagiging specific, katulad nun yung kinento ko about dun sa bed. Ginawa kong specific, dapat gusto ko queen size bed, ganyan. Tapos may 1 foot na taas. So, ganun. Kailangan mo maging specific. Number 2, kailangan naka-align yung isip, puso, at yung action mo. Kasi, meron ako nabasa before na yung sa Secret, yung book na Secret, na kung ano man yung minamanifest mo or yung minanifest mo, talagang kahit anong mangyari, darating yun sa'yo nang hindi ka nagbibigay ng sobrang effort. For example, paano ka mananalo ng loto? Let's say minamanifest mo na manalo ng loto. Paano ka mananalo ng loto kapag hindi ka naman tumaya? Pwede ka pa rin manalo, di ba? By means of, let's say, may nagbigay sa'yo ng lotto ticket or let's say napulot mo. So, pwede kang manalo, 'di ba? Nang hindi ka tumataya ng loto. Nang hindi mo binili yung ticket. Pero nag-act ka pa rin nun. Meron pa rin konting effort kasi unang-una pinulot mo yung ticket. Or tinanggap mo yung ticket. Isa pa rin yun na action. And lastly, na factor or importanteng steps para ma-manifest mo kung ano yung gusto mo is dapat meron kang faith. Pag sinurrender mo na kay God, dapat meron ka nung faith na, kasi di ba nga sa Bible, ask, believe, and you shall receive. So parang ganun lang yun eh. Actually, lahat ng to, natutunan ko lang after ko mag-decide. Kung napanood nyo yung first na video ko, after nung mga nangyari sa akin na hindi magaganda, ang dami ko talagang in-explore sa buhay ko, and isa na to. Isa ang law of attraction. Naniniwala ako na isa tong gift ni God sa atin, and it works kung alam lang natin gamitin. It works for me, and baka mag-work din sa'yo, di ba? Wala namang mawawala kung susubukan mo. Comment down below kung gusto nyong marinig pa or malaman kung ano pa yung mga ibang experience ko regarding law of attraction and law of assumption. So, ganun na nga. Kung talagang may isang gusto kang bagay na i-attract, may it be money, love, success, peace, relationship, tandaan na you must be clear, aligned,
And dapat nandun yung faith mo. Kahit anong mangyari, you should trust the process. If you found value to this video, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell button para di ka malate sa next na wisdom drop. Comment down below rin kung ano yung gusto mong i-attract sa buhay mo ngayon. And then, let's claim it together. And thank you for watching. I hope to see you guys on my next video. Bye!